Naharap nga ngayon sa kontrobersya at mga akusasyon ang nag-aangking pastor at founder ng grupong Kingdom of Jesus Christ. Kilala nyo na siya. Medyo nakakagalit na pati ang katawagang pastor at ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ay nakakaladkad sa mga bagay na ito. Bagaman hindi natin siya kaisa, o bagaman hindi talaga siya alagad o tagasunod ni Jesus, sapagkat siya na nga ang sinasabi o pag-aangkin niya na siya na yung appointed Son of God, pero dahil nakakaladkad ang katawagang pastor at ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ay nakakalungkot ang mga bagay na ito. Pero ano nga po ba ang ibig sabihin ng pagiging alagad o tagasunod ni Jesus? Medyo malawak ito, pero sa kalooban ng Panginoon ay tutunghayan lamang natin ito sa buwan na to. Ibig sabihin sa 5 mensahe. At sana nga kahit sa 5 mensaheng ito ay mapanariwa tayo sa marahil pamilyar na paksa sa atin. At iyon ay ang pagsunod kay Jesus, kung anong ibig sabihin nito. At sa pag-uumpisa nga ng ating seryeng ito ay inaanyayahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa isang pamilyar na passage mula sa Ebanghelyo ni Mateo. Mateo 4, tutunghayan natin ang mula talatang 18 hanggang 22. Ebanghelyo ni Mateo 4:18 hanggang 22. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang 2 magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na naguhulog ng lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mangingisda. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." Kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. At sa kanyang paglakad mula roon ay nakita niya sa bangka ang 2 magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid. Kasama si Zebedeo na kanilang ama, na nag-aayos ng lambat, at kanyang tinawag sila. Kaagad nilang iniwan ng bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. Bago ang ating teksto, sinabi na nang mabalitaan daw ni Jesus na dinakip si Juan, ay pumunta siya sa Galilea. Yan ang sinabi sa talatang 12. At sinabi din sa pagpapatuloy ni Mateo, nang iwan daw niya ang Nazaret, siya ay pumunta at tumira sa Capernaum. Ayon na rin sa salaysay, ang Capernaum ay nasa tabing dagat na sakop ng Zebulun at Neptali. At ito ay bilang katuparan sa hula ni Propeta Isaias. At mula daw doon, si Jesus, mula daw noong panahon na yon, si Jesus ay nagpasimulang mangaral patungkol sa kaharian ng langit. Yan ang mababasa nyo sa talatang 17 bago ang ating teksto. So dito makikita natin na merong misyon si Jesus. At yun niya ay ang mangaral patungkol sa kaharian ng langit o kaharian ng Diyos. Ngayon, kung iisipin natin, ano ang kaugnayan nito sa magiging pagtawag niya sa kanyang magiging mga alagad? Malaki ang kaugnayan nito sapagkat ipinapakita dito na hindi lamang siya ang may misyon o mangangaral ng kaharian ng Diyos, kundi ang kanyang tatawagin na mga alagad. At dito nga makikita natin na makikita natin yung pagtawag sa kanyang magiging mga unang mga alagad, at iyon ay sa katauhan ng magkapatid na Simon at Andres, at sa magkapatid na Santiago at Juan. At siguro kung meron kapansin-pansin sa pagtawag na ito ni Jesus sa kanyang magiging mga unang mga alagad, iyon ay yung pagtugon nila dito.
Alam nyo, kung iisipin natin, parang madali lang naman talaga na sumunod kay Jesus. Iyon ay kung wala kang kailangang iwan o isakripisyo. Pero hindi ganito ang makikita natin sa pagsunod kay Jesus. Ipinapakita dito na meron kang kailangang iwan o isakripisyo o talikuran. Ito po yung aking marahil napakasimpleng mensahe sa pag-uumpisa ng ating seryeng ito, sa kaharian ni Kristo. Ang pagsunod o ang pagiging alagad ay may pag-iwan. Sa kaharian ni Kristo o ang pagsunod o ang pagiging alagad ay may pag-iwan. Muli kung iisipin natin, parang madali lang naman talaga na sumunod kay Jesus. Iyon ay kung parang walang hinihingi, walang kailangang iwan, walang kailangang talikuran, walang kailangang isakripisyo. Pero huwag mong ganyan unawain ang pagsunod kay Jesus. Maalala nyo ang naging pagtawag ng Diyos kay Abraham, parang madali lang din naman na tawagin ng Diyos si Abraham, pero ang mahirap doon ay kailangang iwan ni Abraham ang kanyang sariling lupain, ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang ama, at dumako sa lugar na hindi niya nalalaman. Isipin din natin marahil lalong higit ang naging pagtawag sa ating Panginoong Hesukristo. Kung isipin natin parang madali lang naman sa ating Panginoong Jesus na sumunod sa kanyang ama. Pero marahil ang mahirap doon ay kailangan niyang iwan ang maluwalhati niyang kalalagayan doon sa kalangitan, sa piling ng kanyang ama. At yun ay dumako sa lupa. At hindi iyon para sa kung ano pa mang bagay, kundi para magdusa sa krus. At marahil sa anumang kaparaanan ay ganyan ang hinihingi sa atin. Ngayon, nais kong tunghayan natin ang dalawang bagay na may kinalaman sa pag-iwan, may kinalaman sa pag-iwan sa isang bagay para sumunod kay Jesus. Una, ito ay daglian. Ito ay daglian at pangalawang bagay, ito ay lubusan. Ito ay lubusan. So yung unang bagay na masasabi natin na may kinalaman sa pag-iwan para makasunod ka kay Jesus, unang-una ito ay daglian. Siguro kung mahirap na sumunod kay Jesus dahil meron kang kailangang iwan na isang bagay, pero marahil ang mas mahirap doon ay kailangang iwan mo iyon kaagad-agad. Ibig sabihin, ito yung isang bagay na hindi pinagdadalawahang isip o pinag-aalinlanganan. Hindi po pinapakita dito na kung tinatawag ka ni Jesus na sumunod sa Kanya, ang dapat mo lang gawing doon ay tumugon. At yun ay kaagad-agad, immediate. So ang pagsunod kay Jesus ay hindi isang bagay na pinag-aalinlanganan, marahil pinag-iisipan, pagdadalawang isip, kundi dagli ang pinagpapasyahan. At itong malinaw na makakita natin sa sinasabing mga unang mga alagad na ito. Ngayon kung iisipin natin, bakit parang hindi ba lang pinag-isipan ng mga unang mga alagad na ito ang kanilang naging pagsunod kay Jesus? Parang wala kayong makikitang anumang pagdududa, pag-aalinlangan. Hindi na ba talaga nila ito pinag-isipan? Ay maalala nyo na bago ang tagpong ito ay meron ng kamalayan ang mga alagad na ito kung sino si Jesus. Maalala nyo sa Juan 1, talatang 35 hanggang sa mga sumusunod, ay sinabi doon, nung marinig daw may sinabi doon, dalawang alagad na narinig yung sinabi ni John the Baptist, ang sabi doon ay, siya ang kordero ng Diyos. At narinig daw ito ng dalawang alagad. Alam-lamang isa doon ay si Juan at ang isa nga doon ay binanggit ay si Andres. So may kamalaya na ang mga alagad na ito. At kung itong tagpong ito ay nauna yung alam ng marami sa atin na maraming nahuli sina Pedro sa Luke 5 verse 1 to 11, kung yung
Marahil umagang ito, sinabi kasi sa atin ay parang alas 10 sa panahon natin, yung tagpong ito, ng pagtawag na Jesus sa mga unang mga alagad na ito, kung marahil nung gabing yon ay nangyari yung maraming huli, ay marahil may kamalayan na sila kung sino si Jesus. Kaya parang huwag tayong mag-isip na parang hindi na nag-isip ang mga alagad na to, bakit pagkatawag sa kanila ni Jesus, ay kaagad silang sumunod. So malinaw na may personal knowledge na ang mga alagad na ito kay Jesus bago pa man sila tuluyan o formal na tinawag na sumunod sa Kanya na maging Kanyang mga alagad. Kaya wag din nating isipin na parang hindi pinag-isipan ni Jesus kung sino ang Kanyang magiging mga alagad. Hindi po. Masasabi natin na yun ay naaayon sa Kanyang marunong na pagpapasya. Pero marahil hindi yan ang pinaka-usapin o issue dito. Marahil ang pinaka-usapin o issue dito ay kung tatawagin ka ba ni Jesus, ikaw ba ay handang tumugon ng daglian? Totoo na hindi na tumatawag si Jesus ngayon ng Kanyang magiging mga alagad, gaya ng Kanyang naging pagtawag noon, partikular sa 12, na kalaunan ay tinawag ng mga apostol, pero malinaw na siya ay tumatawag pa rin ng Kanyang magiging mga alagad para sa Kanyang kaharian. At ito yung dapat mong pag-isipan. Gusto kong sabihin sa iyo na hindi sa lahat ng pagkakataon ay mananawagan si Jesus na sumunod ka sa Kanya. Kaya kung ikaw ay tinatawagan ni Jesus na sumunod sa Kanya, ang kailangan mo lang gawin doon ay tumugon. At iyon ay kaagad-agad. Kung ito ay isang bagay na hindi mo dapat pag-alinlanganan, ito rin yung isang bagay na hindi mo kailangang palampasin o ipagpaliban. Hindi mo pwedeng sabihin na anumang oras ay pwede akong tawagin ni Jesus na sumunod sa Kanya. Hindi po. Tandaan nyo, ang pagtawag ni Jesus para sa isang makasalanan na sumunod sa Kanya ay isang pribilehiyo. Isang napakalaking pagkakataon. Ngayon, kung ito ay isang pribilehiyo o pagkakataon, ano magiging tugon mo doon? Palalampasin mo ba yun? Kung iisipin natin, katulad marahil ng mga unang mga alagad na ito, hindi tayo karapat-dapat tawagan ni Jesus. Na sumunod sa Kanya, sino tayo? Pero yun ang Kanyang ninanais. Grabing pribilehiyo ang ipinagkakaloob sa atin ni Jesus. Alam niyo, ipinapakita dito na hindi masama ang ginagawa ng mga unang mga alagad na ito. Sila ay mga mangingisda. Ngayon, mayroon bang masama na maging mangingisda? Wala. Pero dito sila ay tinatawag na maging mga mamamalakayan ng mga tao. Gustong ipakita dito yung kahigtan nito. Muli gusto kong sabihin, walang masama sa kasulukuyang ginagawa ng mga alagad na ito na tinawag na Jesus. Ang maging mga fisherman. Pero isipin nyo na mula dyan, sila'y maging mamamalakayan ng mga tao. Gagawing mga mamamalakayan ng mga tao. Gustong ipakita dyan, mas maluwalhati ito. Hindi ba mas maluwalhati na mula sa panghuhuli ng isda, sila'y gagamitin para magdala ng mga makasalanan sa paanan ni Jesus? Hindi ba mas maluwalhati yun? At ganyan mo makita ang iyong kalalagayan kung ikaw ay tinatawag na Jesus. Na sumunod sa Kanya. Na Kanyang maging alagad. Marahil walang masama sa ginagawa mo sa kasalukuyan o kung anumang buhay meron ka ngayon. Pero higit ang maging tagasunod ni Jesus.
kaysa mga ito. Pansinin niyo naging paglalarawan ng ating Panginoong Hesus. Nung magtanong sa kanya si Pedro kaugnay sa kanilang naging pagsunod sa kanya. Sa Mateo 11, talatang 27 hanggang 29, pagkatapos ay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano naman ang makakamit namin? Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na sa pagbabago ng lahat ng mga bagay, kapag uupo na ang anak ng tao sa kanyang maluwalhating trono, kayong mga sumunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono na naghuhukom sa 12 lipi ng Israel. At ang sino mang nag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, o mga lupa, alang-alang sa aking pangalan, ay tatanggap ng makasandaang ulit at pagmamana ng buhay na walang hanggan. So dyan mapapansin nyo yung kahigtan, yung pagiging maluwalhati ng pagsunod kay Jesus, kaysa sa anumang marahil bagay o buhay sa mundong ito. Isipin nyo na lamang halimbawa kung masyado kang abala sa mga bagay sa mundong ito, marahil sa trabaho, sa pag-aaral at kung ano-ano pa. Pero hindi ka tagasunod ni Jesus. Anong silbi nun? Anong halaga nun? At itong hindi naiintindihan ng marami. Akala nila ay sapat na ang kanilang kasalukuyang buhay. Kahit hindi sila maging tagasunod ni Jesus. Hindi po, yan ay isang malaking pagkakamali. Anumang buhay, labas kay Jesus. Labas sa pagsunod sa Kanya ay walang kabuluhang buhay. Totoo marahil na nasa maayos kang kalalagayan. Marahil meron kang maayos na trabaho. Marahil nakakapag-aral ka sa isang marahil maayos at magandang paaralan. O marahil sa kung ano pa mang bagay na masasabi mo na maganda na ginagawa mo sa kasalukuyan. Pero kung hindi ka tagasunod ni Jesus, anong silbi nun? At itong hindi naunawaan ng marami. Maraming ang humali ngayon sa mga sikat o sa mga celebrity. Hindi ko minamali na maging tagahanga o tagasunod ka ng sino mang sikat, singer, actor, or athlete. Ako man ay tagahanga din. Pero ano ang mga bagay na ito? Kung hindi ka tagasunod ni Jesus. Ano ang mga bagay na ito kung hindi ka tagahanga ni Jesus? Sa tingin mo ba ay mas maluwalhati pa ang mga bagay na yan kasi kaysa maging tagahanga ni Jesus, maging tagasunod niya? Ang hamon ko ay hangarin mo na dagli ang sumunod kay Jesus kaysa maging panatiko o humaling sa buhay na ito. Sinabi ko na hangarin mo na dagli ang sumunod kay Jesus kaysa maging panatiko sa buhay na ito. Meron kasing mga tao na ang mas mahalaga sa kanila ay kung ano yung buhay nila sa kasalukuyan. Hindi nila iniisip kung ano yung mas higit sa mga bagay na ito. Isipin nyo na lamang kung ganito ang naging isip ng mga alagad na ito. Ano kayang magiging resulta? Isipin nyo na lang halimbawa si Pedro. Paano kung hindi sumunod si Pedro? At ang mas iniisip na lang ay mangingisda na lang ako. Meron kayang isang magiging haligi ng iglesia na katulad niya? Kung hindi sumunod si Pedro sa panawagan ni Jesus, meron kayang 3,000 maliligtas
Sa pamamagitan lamang ng kanyang isang pangangaral sa araw ng Pentecoste noon? Marahil wala. Isipin nyo na lamang din si Andres. Papaano kung hindi sumunod si Andres kay Jesus? Meron kayang magdadala o mag-i-introduce ng maraming tao noon kay Jesus? Maalala nyo na si Andres o si Andrew ay may kaloob ng pagdadala o pag-i-introduce ng mga tao kay Jesus. Magaling siyang welcomer. Kaya nga may tinatawag tayong Andrew Ministry. Sa katunayan, maging ang kanyang kapatid na si Pedro ay siya ang nagdala. Siya ang nag-introduce kay Jesus. At ganyan din ang pwede nating masabi kay Santiago, kay Juan, at sa iba pang alagad na tinawag na Jesus. Ganyan natin makita kung gaano kaluwalhati ang maging tagasunod na Jesus. Alam niyo, marahil dahil sa isip ni Augustine na mainam na maging magaling na rhetorician, marahil mainam na maging mayaman, mainam na magpakalublob sa kasalanan gaya ng mga bagay na makumundo, ay yun ang naging dahilan kung bakit hindi siya dagliang sumunod kay Jesus. Hindi siya dagliang tumugon sa panawagan sa kanya. Bagaman si Augustine ay masasabi nating sumunod kay Jesus, panawagan sa kanya kalaunan, pero hindi iyon daglian. Ngayon, marahil isipin nyo na okay lang naman kahit hindi pala daglian. Bakit si Augustine? Nagkakamali kayo. Grabe ang biyaya ng Diyos kay Augustine at yan ang mababasa nyo sa kanyang confessions. Huwag mong isipin o sabihin na kung anong nangyari kay Augustine ay ganyan din ang mangyayari sa iyo. So, pinapakita sa atin dito mga kapatid na sa oras na tawagin ka ni Jesus, isa lang dapat mong isipin. Unang-una, ito ay daglian. Daglian pagpapasya, subalit marahil bilang pagdidiin dito, ito ay lubusan. Kung mahirap ang sumunod kay Jesus na kailangan mong iwan ng isang bagay na daglian o immediate, marahil lalong mas mahirap ang sumunod sa Kanya na kailangan mong iwan ng lubusan ng isang bagay sa iyong buhay. Pero itong makikita natin sa mga unang mga alagad na ito na tinawag na Jesus. Sa magkapatid na Pedro at Andres, makikita natin na iniwan nila ang kanilang lambat. At sa kaso ng magkapatid na Santiago at Juan, sinabi na agad daw nilang iniwan ang kanilang bangka at ang kanilang ama. So para makasunod ng lubusan sa panawagan ni Jesus, kailangan ng lubusang pag-iwan sa buhay sa kasulukuyan. Marahil sa mga bagay na iyong pinapahalagan sa iyong buhay. Alam niyo, pinapakita dito na napakahalaga para sa mga unang mga alagad na ito, yung kanilang kasalukuyang buhay. At iyon na yung pangingisda. Ipinapakita dito na ito ang kanilang buhay, ito ang kanilang mundo. Marahil pagkatapos nilang mangisda, ang kanilang iisipin ay pangingisda muli. Marahil kung nasira man yung kanilang lambat, gagawin lang nila yung gaya nila Juan. Tapos mangingisda muli sila. Dito umiikot ang kanilang mundo. Pero pinakita dito na iniwan nila ito. At hindi ito pag-iwan na pansamantala lamang o yung bahagi lamang. Hindi po pinapakita dito na ito'y lubusan, ito ay lahat-lahat. Pansinin niyo ang sinabi sa Lucas 5, talatang 11.
Matapos nga yung himala, maraming nahuli, nang maitabi na nila sa lupa ang kanilang mga bangka, ay iniwan nila ang lahat at sumunod sa Kanya. At ganitong uri ng pagsunod na inaasahan sa atin. Hindi po pwede dito yung bahagi lamang. Hindi po pwede dito yung uri ng pagsunod na kung ano yung gusto mong, kung ano lang yung gusto mong iwan. O kung ano yung gusto mo lamang isakripisyo. Hindi ganyan ang uri ng pagsunod na makikita natin sa ating teksto. Alam nyo, nung hindi pa formal na tinatawag ni Jesus, ang mga alagad na ito, sila ay bumabalik sa kanilang mga normal na gawain. Ang pangingisda. Maalala nyo muli yung tagpo sa Juan 1, talatang 35 hanggang sa mga sumusunod. Ang pagitan daw niyan sa ating teksto, ayon sa isang komentarista, ay 1 taon. Ibig sabihin, sa panahon na yon, bagaman marahil sumasama o sumusunod ang mga alagad na ito kay Jesus, pero hindi yung lubusan. Pero dito ay pinakita na lubusan na silang sumunod kay Jesus. Kailanman na hindi na sila bumalik sa kanilang dating gawain, ang pangingisda. Ang isang pagkakataon lamang na sila'y muling nangisda, partikular, si Pedro, ayun na yung matapos niyang itanggi si Jesus. Pero katapos noon ay hindi na. Ngayon marahil makapaisip kayo kung bakit dapat lubusan ng pagsunod kay Jesus. Alam natin ang ibig sabihin ng pagiging isang alagad. Ang pagiging isang alagad ay laging kasama ng kanyang guro. Saan man pumunta o dumako ang kanilang guro, dapat na doon siya. Ganyan ang pagiging isang alagad. Ngayon, paano mo masasabi na tagasunod ka ni Jesus? Pero hindi mo maiwan-iwan ang mga bagay-bagay sa iyong buhay. Yung kasalukuyan mong buhay. Hindi po pwede ang ganun. At sa tingin ko, kung minsan ito nagiging problema natin. Kung minsan ang pagsunod natin kay Jesus ay may kondisyon. Kung minsan ang pagsunod natin kay Jesus ay tayo ang nasusunod. Hindi po pwede na kung sino yung master ay siyang susunod sa kanyang mag-aaral. Pero kung minsan ganyan na nangyayari sa pagsunod natin kay Jesus. Pansinin niyo halimbawa sa usapin ng bautismo. Kung minsan sinasabi natin na tagasunod ako ni Jesus. Pero ayaw magpabautismo. Ayaw umanib sa iglesia. Hindi po pwede ang ganun. Yan ay malinaw na pagsuway agad sa utos ni Jesus. Pansinin nyo din halimbawa sa usapin ng pagsamba. Sa araw ng Sabat. Hindi natin po pwedeng sabihin na tagasunod tayo ni Jesus pero ayaw sumimba tuwing araw ng linggo. At kung sumimba man ay dapat kalahating araw lang. To the maximum na yon. Hindi na pwedeng humirit. O kung hindi man, mag-o-online na lang. Yan ang mga uri ng pagsunod natin kay Jesus. Hindi po pwede ang ganyang uri ng pagsunod. Nadyan din ang uri ng pagsunod ng ating mga damdamin o emosyon ang nangingibabaw. Sa halip na kung anong sinasabi ni Jesus. Sa halip na kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. At napakarami pang bagay ang marahil pwede nating masabi para ipakita na kung minsan ang uri ng pagsunod natin kay Jesus ay hindi lubos.
Hindi lahat-lahat. Nabanggit ko kanina yung pagkahumaling ng marami marahil sa atin, lalo na marahil mga Pilipino, sa mga sikat. Sobra tayong humahanga sa kanila. Pero alam nyo, itong mga marahil sasabi nating mga panatiko o diehard sa mga marahil sikat, lahat gagawin yan para lamang marahil makita ang kanyang hinahangaan. Marahil kahit magkano. Bibili ng ticket, pupunta sa ibang bansa para lamang makita ang kanyang hinahangaan. Pero pagdating kay Jesus, minsan wala tayong ginagawa, kung minsan tayo ang gustong masunod. Ang hamon ko ay kung nais mong makasunod ng lubusan kay Jesus, matuto kang iwan ng lubusan ng iyong kasalukuyang buhay. Alam niyo, kung hindi naman iniwan ng mga unang mga alagad nito ang kanilang kasalukuyang buhay, ang maging mga mangingisda, hindi naman sila makasusunod kay Jesus. At kanya natin makita ang ating mga sarili. Hanggat meron tayong pinapahalagahan o hindi maiwan-iwan sa buhay na ito, hindi tayo lubusang makasusunod kay Jesus. Pansinin niyo ang naging pagsunod ni Levi o ni Mateo kay Jesus. Sa Lucas 5, talatang 27 hanggang 28, pagkatapos nito ay umalis si Jesus at nakita ang isang maniningil ng buwis na ang pangalan ay Levi na nakaupo sa tanggapan ng buwis. At sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Iniwan niya ang lahat, tumayo, at sumunod sa kanya. So diyan mapapansin nyo kung sino ang nakasusunod kay Jesus. Yan ang isang tao na handang iwan ang lahat sa kanyang buhay. At kung marahil meron kang iisipin kung sino ba yung nakasunod ng lubos, iniwan ang lahat sa kanyang sarili, walang iba mismo kundi si Jesus. Lahat-lahat ay iniwan niya para sumunod sa kanyang Ama. Nasabi ko kanina, marahil hindi madali ang kanyang naging pagsunod. Hindi lamang siya pupunta sa lupa. Hindi lamang siya para makasama ng mga makasalanan, mahirap na yon. Kundi kailangan niyang isantabi ang kanyang pagka-Diyos. Maging parang isang alipin at mamatay sa krus. Grabing pagsunod. Ang tanong ko ay ano yung mga bagay-bagay sa iyong buhay ang hindi mo maiwan-iwan para sumunod kay Jesus. Yan ang tanong ko sa mga hindi pa nagpapasyang sumunod kay Jesus. Sa mga nasa bulwagan mang ito, marahil kilala nyo ang inyong mga sarili, sa inyo na marahil nakakapakinig ng mensaheng ito sa inyong mga tahanan. Ano yung mga bagay-bagay sa inyong buhay ang hindi nyo matalikuran para sumunod kay Jesus? Sana ipag-isipan nyo ang tanong na ito. Pero ang tanong ko naman sa mga nagpasya na sumunod kay Jesus, kumusta ang ating pagsunod sa Kanya? Ito ba ay lubusan o may tira-tira? Ikaw ang nakakaalam. Pero magandang pagsusuri ito sa atin. Nabanggit ko na bagaman hindi daglian ang naging pagsunod ni Augustine kay Jesus sa kanyang confession, sinabi niya, yun ay little by little. Biyaya ng Lord yon. Pero nung siya'y sumunod kay Jesus, sa panawagan sa Kanya, sa pamamagitan ng marahil paulit-ulit na narinig niya sa pangangaral ng isang
very eloquent preacher na si Ambrose ay lubusan siyang sumunod. Lahat ay iniwan niya sa kanyang buhay. Walang natira. At sana ay ganito rin ang maging pagsunod natin kay Jesus. At sa tingin ko ay napakaganda ng himno na ating aawitin bilang tugon sa ating unang mensaheng ito. Sabi sa ikalawang stanza, tanging kay Kristo ang kaligtasan, ang aking salay kanyang pinasan. Pagtawag niya ay aking pakinggan, ang mga yapak niya ay susundan. Awitin natin bilang tugon, tanging kay Kristo, living for Jesus. Magwakas po tayo sa panalangin. O dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, nagpapasalamat nga kami sa paalala ng ibig sabihin ng pagsunod sa iyo. Nakita namin sa buhay ng mga unang mga alagad na iyong tinawag kung paanong sila ay handang sumunod sa iyo. Nakita namin na ito ay hindi naging pagdadalawang isip o naging pag-aalinlangan sa kanilang mga puso, kundi sila ay kaagad na sumunod sa iyong panawagan sa kanila. Nakita namin kung paano naging lubos ang kanilang naging pagsunod sa iyo. Nakita namin na ang kanilang kasalukuyang buhay ay kanilang tinalikuran para sumunod sa iyo. At nakita namin kung gaano kaluwalhati ang pag-aalay ng buhay sa iyo, O Diyos, aming Panginoong Jesus. Kaya nawa, Panginoon, ay ito ay nagpaalala sa bawat isa. Sa mga kasama namin na hindi pa nagpapasyang sumunod kay Jesus, naway makita nila ang kahigta ng maging tagasunod o alagad na Jesus kaysa sa mga bagay na marahil maluwalhati rin sa buhay dito sa mundo. Kaya ikaw ang kumilos sa kanila. Nawa nga, Panginoon, sa pagkakataon na sila ay tawagin nyo, ay sila ay kaagad na magpasya na sumunod sa iyo. At sa amin, Panginoon, salamat sa paalala ng aming dapat maging pagsunod sa iyo ay lubos-lubos at hindi kami nagtitira ng mga bagay sa aming sarili, sapagkat alam namin na hindi ito magiging dahilan para lubos kaming magamit sa iyong gawain, O Diyos. Kaya salamat po, Panginoon, sa paalala ng iyong mga salita. Tulungan niyo kami sa bagay na ito sapagkat kami ay mahina. Ngunit gaya ng aming inawit, naway ang aming buhay ay tunay na sa iyo lamang. Ito'y aming patuloy na maipaglingkod sa iyo. Kaya salamat po, tunay na pinupuri ka namin. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.